Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Sogod 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong bulan. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Rise and shine, Pilipinas, and good morning, Eastern Visayas. Anong Biyernes now, Sab? Thank God it's Friday. Today is March 13, 2026. Welcome sa edisyon sa programang maghatod kaninyo sa mga nang-unang mga balita o kalambuan sa nakareng bahin sa atong rehiyon Eastern Visayas. Nga ihatod yun no, sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO. Kini ang programang Good Morning Eastern Visayas. Sa sa Station Manager diri sa Radyo Pilipinas sugod Sir Dindo Alaras, kininyo lagad sa kanginan, makauban gyud ninyo matag Biyernes Ria Yang Mikat. Panusab nato no sa Master Control Kuya Noel Palugod and also usab ang atong mga SLSU intern. Karong adlaw gyud nga Biyernes mga ka-RP. Ubay-ubay nga mga balita no ang ihatod sa puwersa na sa PCO. O diin para sa atong edisyon karon sa programa Good Morning Eastern Visayas, atong makauban ang Radyo Pilipinas Calbayog, Borongan, and also ang Philippine Information Agency kon PIA. And karong taon-taon, of course, makauban usab nato no ang atong mga co-anchor no nga maoy magpasabot ka nato no sa kasamtangan dagan sa panahon peace and order, mga nag-unang mga kalambuan sa ilang mga area of responsibility. But before that, hello, good morning, happy Friday morning sa mga empleyado no sa nakarang bahin ng atong rehiyon Eastern Visayas nga naka-work from home today. Kay uban gyud no nga mga buhatan nga ahensya nagsugod na gyud sila no sa pagpatuman sa 4-day work week no sa sugod mismo ni atong Lunes until kagahapon no dito sila duty gyud sila sa ilang office ng uban karong adlaw no naka work from home. So work from home, nagtrabaho diha sa balay. Dili sitting pretty no para sa atong mga trabahante. So hinaot no nga productive mo no diha sa inyong tagsa-tagsa no ng mga gikahimutangan karon. Work gihapon no kay gingon pa work is life. So God bless no sa atong mga empleyado. Sa nakrayang bahin ng atong rehiyon Eastern Visayas. Anyway, dili na ta maglangan pa ng mga ka-RP. Mga ka-PIA or generally sa atong mga ka-PCO no sugda na gyud nato no ang paghatod no sa mga pasiunang impormasyon no para karong adlaw nga Biyernes. Unahon sa ta biyahe sa ta Calbayog aron mag-update usab no sa mga update no sa Calbayog City. Rise and shine kanimo Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Jean? Sa bugos nga pwersa sa DYSL sugod sa latest sa pagbauna ni Station Manager Dindo Alaras ngan sugod man kan kaupod SOC sa DYES Radio Pilipinas Borongan City. Kumusta na kamudida labi na sa tanan nga staff and management sa DYES sa pagbanguna ni SM Ruth Abunda. Sugad man kan ka PCO is TV sa PIA Tacloban City. Panahon yan na sa mga kababayanan. Panahon nato niya na ang mga kababayanan. Month sa Marso, basta bulan sa Marso, Women's Month. Sanglit puro sa mga kababayanan, hindi nga ako na mga kaupod. Ngayon, dito sa syudad sa Calbayog, mahuyayag, ang kamutangan sa panahon, nag-aragaw.
na dampog nga nan haring adlaw karuyag magpasirip pero danay ginulang sa dampog didi sa syudad sa Albayog mao pinala kay di rin nadadayon an amon didi pag dakmol san dampog diri man nadadayon pag uran pero na ini kaadlaw ngan summer na gudman sa pagtaga peace and order situation naging mahimyang ang sudad San Calbayog sa naglabay nga 24 oras waray mga untoward incidents nga nagkahitatabo ngan para naman sa pagtaga tubig, kita taon na may abiso ang Calbayog Water Company Incorporated. Waray man didi abiso sa water interruption. May didi notice temporary inability of water tanker service as of March 10, 2026 gin papahibaro ang mga konsesyonaryo sa tubig nga an oil tanker an yana kada sa assessment nga repair kadakan sa necessary materials nga ginanglan sa pag-repair an gin-procure tigan sa ibang locations nga mao ini ang kausa sa kadilatar dito sa repair process. Tungod sini ang water delivery service nagpapabilin nga temporaryo nga diri na himo ginpapasiguro nga ang team ang nagtatrabaho pag kumpleto sa kangayan nga pag-ayad nga water tanker operations ang ginlalauman nga ma-resume yana nga adlaw Friday the 13th Marso 13, 2026 ngan first time ko din aton nakikita din sa siyudad San Calbayog may klase pero sarado ang City Hall waray opisina tungod sa 4-day a week nga trabaho so ang opisina la para may dangani didi kanina mga naghulat sa City Hall gisingan ko nga sarado waray transaksyon basta Biyernes tungod sa sini nga ginpapatuman nga Lunes ngadto Huwebes la ang trabaho didi sa opisina sa LGU tigang alas 8 ngadto alas 6 naga ang trabaho. Lunes ngadto Huwebes sarado naman sa adlaw sa Huwebes Biyernes pero dito sa Kapitolyo sa Provincial Capitol tubto balas 7 Monday to Thursday tubto balas 7 sa gabi ang ira opisina waray naman opisina sa Biyernes so haros sa tanan nga mga LGUs sa bugos nga isla sa Samar ang haros nagpapatuman na sini mga kasanggayan. Sa pagtaga kuryente naman, aton kiton ang FB page sa Melco 1, kung may abiso ba sa power interruption. Sa Melco 1, ang naging papatuman ang sa Melco 1. So, didi, waray nato nakikita nga abiso sa pagparong sa servisyo sa kuryente sa Melco 1, bali kakulupla Marso 12. Ang power interruption dito sa Minda Diversion Road, RTD NHS, Adela Heights, 711, speed velocity ng Goldilocks.
sugad man sa barangay Nakubing ngadto San Agustin ngadto Matuginaw. Kakulupla iton nga adlaw pero yan na waray nadidi notice of scheduled power interruption. May dangayan didi ano, yan na nga adlaw Marso 13. Notice of scheduled power interruption. Di ka nga alas 2 ang kulop ngadto alas 5 ang kulop pabiktado nga mga barangay dida sa natimunan ngadto sa Matuginaw tungod dinhi sa pagliwan sa naruba nga poste nga leaning primary pole C2 structure sa barangay Pisaro Gandara Samar. Pagliwan sa primary line nga basar ini sa based sa nakabase sa insulated sa barangay Santo Niño Gandara nga Maslog Matuginaw. Line clearing sa na barangay Borabod nga Tumatuginaw. Tika naman alas 9 sa naga nga alas 5 yan na nga kulop. Affected areas, barangay Nabang, nga doon taramukan nga kapakuhan, waray ka mo kuryente. Yan na nga alas 9 sa naga nga alas 5 san kulop, tungod din sa pagliwan sa narubang nga primary pole sa barangay Sanidman Occidental, nga magubay installations and distribution lines sa Sanidman Occidental nga tarabukan, nga line clearing sa barangay Sinidman Occidental ngadto Tarabukan. So maulay ni ang scheduled power interruption. Yan na nga adlaw. So para naman sa mga headlines nga i-share niyan sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa second 30-minute stretch sa nga programa, Santa Margarita ginpakusog ang mga interbensyon sa panlawas. Health Emergency Responders sa Northern Samar nagpailarom sa Hero Training. Matag-ub Leyte gin-aprobaran ang pagpatrabaho sa mga senior citizens. Amon to natin mga headlines, mga detalye katukiban nurunian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Alas 8:15. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Sir G no sa imong pasiunang mga impormasyon and atangin ninyo ang detalye no sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Kalbayog karong taon-taon. Anyway, dili na pud ta maglangan pa kay naka-standby na sa ug andam na magpasabot no sa atong mga listener, mga naminaw karon pinaagi silang tagsa-tagsa ka mga radyo and also sa atong mga Facebook live viewer ang mga update usab. Oo nga naandam sa Radyo Pilipinas Borongan. Tod ka na, Rise and Shine ni Ma'am Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat ka RP, ka PCO, Miss Young, forever young. Dihamon na syudada na Borongan, sugadida Kalbayog. Bukan magpapakitang gila si Sister Sun, pero kaninan early morning, nakasinati kami mga pag-ambon, talaling pagtarias. Pagtaga Pasi Orden, didihaamon big check. Pagtaga water services, so far, kay bago man lang nga nagbinubunok, diri pa didi inaabat ito paghimakurili hit water supply. Ito tubig pag-supplied BWD nga daton ira mga concessioner. Pero pag magsagunsunain nga pagsirak ni Mr. Sun, iyay. Lugod may dahira pa abiso hin notisya hin pagtaga disconnection. Schedule iton Marso 16 Lunes adton piranga Southern Barangays nga iragin sa serbisyuhan sugad didit may amon nitinyo yung danhitayo stasyon Barangay Alang-alang ngadto unahan Kabung and Kanabong. Pagtaga kuryente naman yan ang adlaw waray liwat igin
schedule nga power interruption na namon didi ka operatiban Isamelco. Gawas nila may tigda nga mga pagwaparang hiton serbisyo elektrisidad pero direksyon na maihin respondihan hiton aton action agad iton maintenance crew iton Isamelco. Makaka-experience hinihin power interruption hiton Sabado, Marso 14 adton northern municipalities hiton amon probinsya Eastern Samar tikang didiham kan Avid tika nga sulat ngadto unhan sulat Taft kan Avid Dolores Maslug Oras Arteche San Policarpo ngan hipapad ngan mataud-taud pa damay niya nga brown out kay maghapon 6 a.m. to 6 p.m. Adton pagbubuhatan adton natin na mga kasugbo ngan Isamelco magdudumara-hirahin pagtest iton power transformer and substation protection equipment sugad manhin correction hiton hotspots. Tapos di naman naamon na pag eto sering tapapas ordin okay sa di naman big check pero adi may lagyapon pa himatnguna pag taga Chibabam naman ini labi na tomorrow nga di may kamitabo gamit dito it mga balidsya nga mga pantion puruton labi na supply hindi diamon na syudad na Borongan adton tikang didi Matarino Bay sad to say nga adton na pinaka latest daliwat nga abiso kakudupla adton BFAR nagpapabilin lagi shellfish ban adton Matarino Bay. Dinigindi rin pagkuha, pagkulikta, pagbalidyangan, pagkonsumo. Iton mga puroton, sugudan hipon, nga pikang hadton Matarino Bay, paginsabi nga Matarino Bay, ang mga kadagatan iton hin sa sakupan, iton General MacArthur, kinapundan Hernani ngan Salcedo, ngan solo kaya ini namon nirahin mga igsusuran, amon kanhum, mga marasa, nga nutritious, nga mga puruton. Saan kaya inhiya? Mali left nga shellfish ban. Sige, basta ingat-ingat na lang kita mga kapatid. Adi naman natun amon mahisi-share nga mga balita. Anay nga yan. Itun aton didi ka partner. Waray natin ka-acknowledge. Yan, General Coach Yufem. Siyempre, nagmamayuyuham nga man busing. Tita Ruth, Ate Ruth Rivera Abunda. Eto, adi ato namon mahisi-share nga mga balita, ginandam ato naton mga resgaduhan nga mga kugihan nga mga kausa. Production team ito niyo Radyo DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. 21 minutos na nakalabay las 8, mga pitad, habot nga han krisis sa enerhiya, iganlatag, han pamunuan, nan syudad, han Borongan, samtang 560 nga trike drivers, operators sa syudad ng Borongan, benepisyaryo ng LTFRB Pantawid Pasada Program, kinarawat hin 1,100 pesos nga ayuda pinansyal. Samtang House Minority Leader o DPWH Secretary Dizon gintalakay ang pagpadagmit ang Tri-Boundary Road Project sa Islahan Samar. Pero lain niya doon mga patikim namon nga mga balita nga didahiton second page. Good morning Eastern Visayas, inig di detalye adun niyo mga kausa di DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Sali di Dalacan, and Utro. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat usab kanimo Ma'am Sok no, sa paghatod sa pasiunang mga impormasyon diha sa Borongan. Ikan sa Borongan ato na sa Sayran no ang mga naandam usab do nga pasiunang impormasyon sa Philippine Information Agency kon PIA atong makauban karon Rise and Shine kanimo Miss Steffi Libarios. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, good morning, Miss Ria, Sir Jean, Miss Sok. Good morning gihapon na aton mga mamarating and online viewers sa social media, tikang iba-ibang parte ng Eastern Visayas. On behalf of Sir Aaron Cotihar ang PIA Samar, ako lanin yung makakaupo dyan na nga aga para magpadangat hin mga balita. So, nga diyan kita ang kabutangan ng panahon di syudad ng Tacloban. Yan na, nga agay, slightly nagpapakita hiharing adlaw, pero madalungdong lagi hapon na aton langit didi. So, nakaka-experience gyud kami din mahagkot nga hangin. So, power update as of this morning, so far maray manabiso hin power interruption ang Lieco 2, pero may ada ni raging pagawas nga power disconnection schedule ha mga specific barangay sa Tacloban City. Yan nga Lunes, March 16. Ini ang Barangay 97 Kabalawan, Barangay 101 New Kawayan, Barangay 106 Santo Niño, and Barangay 108 Tagpuro. Ngan may ada naman power advisory hin power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Yan nga March 14, Saturday. Affected areas are Javier, Abuyog, ngan Mahaplag. Time of interruption between 6 a.m. to 7 a.m., 30 minutes during isolation, and between 5 p.m. to 6 p.m., 30 minutes during normalization. Nga good news naman, waray anunsyon power prime water, him water interruption nga diya syudad ng Tacloban. So padayon ang aton water supply as of this morning. So kadugangan nga impormasyon, para naman ha mga namimilingin trabaho o pakabuhi, gindudumarian ng adlaw ang mega job fair sa Tacloban City Convention Center, Astrodome, tikang alas 9 aga, kutob alas 4 hang kulop. So pagdalala ka mun iyo updated resume and wear proper attire. So para naman yan nga aga, aden amon nahikay nga mga balita. 615 nga parupangisda summer nakakarawating fuel subsidy tikang habifar base may bana ng gasto sa krudo. Catbalogan City formal nga ginunsad ang National Women's Month Celebration 2026. Ang mga detalye ng mga balita runiyan na aton second half. Back to you, Miss Ria. Good morning, Eastern Visaya. Daghang salamat kayo Mas Stephen no sa paghatod no sa mga pasiunang impormasyon sa nga naandam gyud no sa Philippine Information Agency ng PIA. And para usab diri no sa Radyo Pilipinas sugod o particular na gyud po no sa update sa atong panahon no, diri sa atong probinsya sa Southern Leyte. So far so good no kay nagpakita na gyud no sa iyang bidlisaw si Haring Adlaw. Samtang sa peace and order generally peaceful, wala kay mga dagkong panghitabo ang na-record sa atong otoridad sud sa 24 ka oras nga nakalabay. And para di ay no sa atong power update, by the way karong adlaw adunay naka-schedule nga power interruption from 8 a.m. to 5 p.m. apektado no ang Timba to Kinatsawa San Ricardo no kay adunay paghimuon no nga pag balhin sa poste nga tungod pod no sa gitukod gyud no nga tulay dito sa may barangay Kamang San Ricardo. And aside ni ana ugma pod no medyo taas-taas gyud ang oras no sa power interruption kay magsugod ka na alas 6 sa buntag hangtod usab no alas 6 sa gabi. So affected areas kanumay Wangon Malitbog to entire Sugod Bay, Panaon, and then Pacific areas no, sa Southern Leyte to Kikilo, Abuyog, Leyte. No? Kay ang NGCP, magpaigan po sila og preventive maintenance schedule no, sa ilang high voltage equipment dito sa may nasawag switching station. And then alisdan po ng Cruz Arms ito sa may nasawag San Isidro 69 kV transmission line. And then 1 hour between 6 a.m. to 7:30 a.m. and another 1 hour between 4:30 p.m. to 6 p.m. Apektado po ang entire Mason City and also portion dito sa may Huangon, Malitbog. So ang rason po ni ana, load isolation and also normalization of power. So far no mao pa na ang mga naka-schedule nga power interruption. Samtang water update karong adlaw po no naka-schedule ang pagputol sa linya no sa katong mga household nga wala kabayad sa ilang obligasyon no so sa duha ka buwan pataas no, nga mga unpaid water bill. So naka-schedule dai karong adlaw dito sa may San Jose and Tampuo. And in connection po no mga ka-RP no sa naka-schedule
ugmang adlaw nga power interruption o gidasig usab no giawhag pod no sa Sugod Water District ang mga miyembro konsumidores pod no sa pagtigom og igo nga tubig no o advance gyud nga magtigom no aron masiguro nga adunay igong supply usab samtang o magpadayon ang water interruption, power interruption no ugmang adlaw. Right, and para sa uluhan sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, din atong makauban Aljon Malot, Ma'am Jama Destriza, and also ang inyong alagad sa kahanginan, programang Puro Kalusugan, gilusad sa hinunangan. Tuwan ang tinunaan sa San Juan, nakadaog sa Orcraft Literary Competition sa Eastern Visayas, construction sa matindahan sa Mayor's Avenue sa San Ricardo, gituhan nga maayo ang disenyo. Samtang isingit po day nato no ang mga headline sa mga balita nga naandam sa DYDC-FM. Diskwento sa pasahe sa baybay gipahinumduman sa sangguniang panlungsod. Taliwala sa pagsaka sa presyo sa petrolyo o pamasahe. Og BSU Philrootcrafts og Ayala Foundation nagtambayayong aron palambuon ang produksyon sa ubi alang sa mga komunidad o sa ita sa Zambales. At ang iyang kumpletong detalye uban pa sa pagbalik sa programang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. This is a public service announcement. Ingatan ang sarili mula sa banta ng pertussis. Ang pertussis o whooping cough ay isang nakakahawang bacterial respiratory infection na dulot ng bacterium Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. Ito ay may sintomas ng pag-ubo na may kasamang mababang lagnat at sipon na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 linggo. Madali itong naipapasa sa kahit kanino sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. Ang pertussis ay nagagamot ng antibiotics pero mas mainam pa rin na magpabakuna para ito ay maiwasan. Ayon sa Department of Health, inaasahan na darating mga karagdagang bakuna sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, una nang protektahan ang sarili na huwag mahawa o makahawa ng pertussis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng good personal hygiene o pagsusuot ng face mask. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita.
Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. And we're back again mga ka-PCO. Padangyapon kamong nagsubaybay sa programang magtod sa mga nagunang mga balita sa naganang bahin ng atong reyon Eastern Visayas. Kini ang programang Good Morning Eastern Visayas. And dili na ta maglangan pa. Intak na sugdan na. Paghatod sa puwersa sa Presidential Communications Office ng PCO ang kumpletong detalye sa mga balita para karong adlaw nga Biyernes, Marso 13, tuig 2026. Unahon sa nato ang nagunang update nga naandam sa Radyo Pilipinas sa Calbayo, isunod usab sa Radyo Pilipinas Borongan PIA, DYDC and sa Radyo Pilipinas Sugod. Rise and shine pag-usab kanimo Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Salamat kauban Ria, Santa Margarita, ginpausog ang mga interbensyon sa panlawas sa detalye. Adi si Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report. Ginparigon sa Local Health Board sa Santa Margarita sa pagpamuno ni Dr. Nestor Cailo, Municipal Health Officer, ang mga pitad para sa mas tuhay ug estratehiko nga health management sa bungto. Sa ginbuhat nga comprehensive review, gineksamina sa board ang mga datos bahin sa mga health indicators, lakip ang deployment sa health personnel, mga intervention programs ug patient registry para matudlok ang mga kakulangan ug mauna ang mga dagmit nga solusyon. Ang regular nga harampang sa mga board members nagpapakita sa commitment sa LGU sa holistic ug community-centered approach sa panlawas. Ginsisiguro nga waray lugar o sektor nga mahihibilin sa serbisyo. Katuyuanan sa LHB nga pahuguton ang koordinasyon ug data-driven decision-making para mapauswag ang healthcare delivery, mapahataas ang health outcomes ug makabugos mas healthy nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa ring mo report. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Sok? Ma'am Sok? Eastern Visayas. Yes, amo na susugdan ang pagpapadangatin mga balita tikang gidihamon na syudadhan Borongan. Joining us si Jennifer Golmatico, Franz Navarrete Probe, ngan sugadman ni Nanay Myrna. Mga pitad habot nga han krisis sa enerhiya ay ginlatag han pamunuan ng syudad han Borongan. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. Iginlatag ang city government han Borongan ang mga safety measures ngan contingency strategies habot ngan padayon nga pag-umentohan presyon produkto petrolyo tungod han tensyon ha Middle East. Hagin dumara nga press conference ginsabi ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda nga iyan na ginmanduan ang hepe han kapulisan nga magmonitor han presyon lana ha mga gasolina na syudad base masiguro nga waray maniningabot ha pamrisyohan. Dukang paniya magiging mahugot ang Department of Energy kontra ha mga establishment nga nagtitake advantage o nasingabotan sitwasyon. Kabahing gihapon han ginaadman ang implementasyon han 4-day work week. Kareg ni Mayor Agda nga igbutang ang waray trabaho ha Miyerkules imbis nga Lunes o Biyernes base malikayan ang pagdamhan leisure travel han mga kawani. Bisan pahini susundon lagi hapon ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. samtang ginrerepaso han legal department kung sano iniig papatuman. Usa pa nga contingency
measure nga ginhayag ang pakig-koordinar ha Caltex base makapalithin fuel ang city government kung magkulang ang supply. Gagamitin ini para han libre sakay nga serbisyohan bus para ha mga residente. Andam naliwat ang team han syudad para han QR code registration ngan pagpagawasan ID san mga pasahero. Pero iya gintagan doon nga igpapatuman la ini kun umabot ang worst case scenario kay diri kariyag han alkalde nga maapektuhan ang pakabuhi han mga driver ngan han transport sector. Lugod, mas maupay kung may patas nga pag-umentohan pasahe, base maibanan ang diri importante nga pagbiyahe, ngan maingganyar ang paggamit hin bisikleta ngan pagbaktas. Lakip gihapon han mga pitad ang pagparigon han food sufficiency ha syudad. Ginadmitar ni Agda nga limitado ang may himo han syudad ha supplyhan bugas kay diri ini rice producing area. Ngan kundam ang bakante nga tuna nga waray katamni. Sumalaha iya, sobra na ka-consumer-based ang lokal nga ekonomiya, salit mas inaabat ang epektuhan krisis. Nananawagan hi Mayor Agda ha mga negosyante ha Borongan nga diri sumingabot hit sitwasyon niya na. Dugang pan alkalde, yana may day ginahatag ang Pangulo nga 10 kilos kada bulan nga bugas ha kada pamilya sulod hin sa katuig para ha 25% han populasyon base han 2024 census. Prioridad ni Mayor Agdan mga senior citizen pero kung may daduha nga senior citizen sa usa nga panimalay isala kamalon na niya hatag. Sumalapahaiya usa nga dako nga ayat kun hain mapalitin bugasan syudad para hini nga programa. Rest assured nga ito na atin na city government and panginginano ko niin nga magtatarik ito yung mga solusyon ito atin mga inatubang yan nga mga problema. Most especially itong epekto hindi nga pagitaas itong presyo itong mga gasolina nga ni diesel din niya atin. We will try to makabulig naman ito atin city hin mga mail source nga di rin naman lang abatan hin ora-orangan. I appeal to each and every one of you nga ayaw kita hingalimot itong pagsangpitit makagarahang nga Diyos nga sana nga gyera dinin mag-iha. Para sa Bagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Paran siya nga sumat ti ka nga PIA Eastern Visayas, 615 nga parupangisda Samar nakakarawat hin fuel subsidy ti ka nga BFAR base may bana ng gasto sa krudo. Ang mga detalye gahatang ni Shira May Mancol and WSSU intern ng PIA Samar. Werhan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, pinaagihan sa mga Provincial Fisheries Office ang fuel subsidy cards nga to 615 nga parupangisda, di kang hanapulong nga bungtuhan Samar, hagin buhat nga aktibidad na Provincial Gym at Balogan City, hadto ni Kasiyaman Marso 2, 2026. Ang kada beneficiary na karawatin fuel card na nagkakantidad hin 3,000 pesos nga pwede nila gamiton na pagpalitin gasolina o diesel para ira mga motorized fishing boats. Intuyuhan programa nga mabuligan ng mga parupangisda hapag atubanghan pagsakahan presyohan krudo nga usahan pinakadako nga gasto sa municipal fishing operations. Kaya nagkaroon ng ganitong programa para matulungan natin yung mga fisher folk natin na hindi mahirapan na maka-adjust doon sa presyo ng fuel at kahit papano ay matulungan sila, 'di ba, na masustain nila yung fishing operation nila. Tumambong liwat ha aktibidad ang mga opisyalhan lokal nga panggobyernohan ng Samar nga nagpapahayagin suporta ha programa para ha sektoran pangisdaan. Hiniyan na, nagpapasalamat gud kita, labi na BFAR, tungod hini nga ayuda nga ginhatag nga niya aton. And we will also check automatic pagtaas ang fuel, nahataas manggod pati ang ibang mga paraluton. So affected liwat ang aton ang tanan good nga mga mulupyos. Para naman ha mga benepisyaryo, dako nga bulig ang fuel subsidy hayra adlaw-adlaw nga operasyon na dagat. Malaking tulong nito sa amin, yung fuel subsidy. Pinaagi hini nga programa, kinalauman nga makabulig ini ha mga parupangisda ha Samar, basi magbadayon ang ira pangabuhian nga ng suplayan ista ha komunidad. Tikang Happy PIA Samar, Shira May Mancol, and WSSU intern, Good Morning Eastern Visayas. Salamat ang imo report, Shira May. Good morning,
Eastern Visayas. Sa dugang balita rita sa balita nga naandam sa DYDC-FM, diskwento sa Pasay sa baybay gipahinduman sa sangguniang panlungsod. Taliwala sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ug pamasahe. Radyo Pilipinas, report. Sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East, nakaapekto kini sa global nga supply sa krudo, nga hinungdan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo sa daghang nasod, lakip ang Pilipinas. Tungod niini nakasinati og sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sa gasolina ug diesel ang nasod, nga direktang nakaapekto sa gasto sa transportasyon ug sa panginabuhi sa mga commuter. Sa lokal nga level, usa sa mga isyu nga gihisgutan sa sangguniang panglungsod sa Baybay City, atol sa ilang special session ni atong Marso 9 ning kasamtangang tuig, mao ang pagpatuman sa 20% nga diskwento sa pasahe alang sa mga estudyante, senior citizens ug persons with disability kon PWD. Sumala kang Gerson Colocar, pinuno sa City Traffic Management and Terminal Office kon City MTO. Adunay pipila ka tricycle drivers nga wala muhatag sa maong diskwento sa mga estudyante, ilabi na ang Sabado ug Domingo tungod kay walay klase sa maong mga adlaw. Apan gipatinaw ni Honorable Ernesto M. Butawan, Vice Mayor sa Baybay City, nga walay probisyon sa balaod nga nag-ingon nga limitado lamang sa mga adlaw nga adunay klase ang 20% discount alang sa mga estudyante. Matud niya, kinahanglan ihatag ang maong diskwento sa tanang higayon alang sa mga estudyante, senior citizens o PWDs. Tungod niini, gihangyo sa lokal nga kagamhanan ang publiko nga magmatngon og mutabang sa pagpatuman sa balaod. Kung adunay driver nga dili mutuman sa kasamtangang provisional fare rates sa syudad, gidasig ang mga pasahero nga kuhaan og hulagway ang body number sa tricycle o gi-report kini sa City Traffic Management and Terminal Office. Ang pahimangno sa konseho nagtinguha sa pagpanalipod sa katungod sa mga sektor nga adunay diskwento, ilabi na sa panahon nga nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa mga batakang panginahanglan tungod sa global nga sitwasyon sa enerhiya. Gikan sa VSU-DYDC-FM, Glodic Kayunda, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, programang Puro Kalusugan gilusad sa hinunangan Southern Leyte. Ang detalye sa balita ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas, report. Opisyal na nga gilusad sa hinunangan Southern Leyte ang programang Purok Kalusugan sa Department of Health kon DOH gikan sa pulong nga purok og kalusugan tinguha sa programang pagpaduol sa mga mahinungdanong serbisyo sa pagatiman sa panglawas ngadto sa mga komunidad ug pagpaligon sa grassroots healthcare delivery. Gitaho sa DOH nga nasangpit nga programa magtanyag og komprehensibong hanay sa serbisyo sa panglawas lakip na ang immunization, oral health care, maternal health services, tuberculosis control, nutrition programs, non-communicable disease prevention ug environmental sanitation. Giparayag nga ang purok kalusugan nahiuyon sa mga katuyuan sa paghatag home sa mga residente sa paghimo sa mga aktibo o nga mga lakang padulong sa usa ka labi nga himsog nga estilo sa kinabuhi. Balita gikan sa lungsod sa hinunangan para sa Bagong Pilipinas sa Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 45 minutos pasado alas 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Health Emergency Responders sa Nodo Samar nagpilarom sa Hero Training sa detalye din report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Nagpailarom sa Health Emergency Response Operations o HERO Training ang mga health emergency responders sa probinsya sa Northern Samar agud mapakusog pa ang kapasidad sa mga health facilities sa pagresponde sa mga kalamidad ngan emerhensya. Ginpangunahan an ini nga 5 ka adlaw nga training sa Provincial Government of Northern Samar, pinaagi sa Provincial Health Office, kaupod ang Department of Health Region 8 ngan mga provincial local government units sa Eastern Visayas. Nagkatiterok sa training ang mga frontliners tikang sa mga district hospital ngan rural health units o RHU sa probinsya. Sa lain-lain nga sesyon, gintutdo sa era ang maupay nga koordinasyon sa pagresponde sa health emergencies, upod na ang paggamit sa radio communication equipment. Nakiusaliwat sa training ang mga responder tikang sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ngan mga miyembro sa Health Emergency Response Team sa Provincial Health Office. Pinaagi sa sini nga inisyatibo,
ginpapakusog sa provincial government ang kaandaman sa mga ospital ng rural health units sa pagdumara sa health emergencies agud maproteheran ang kahimsog ng kaupayan sa komunidad sa mga norte hanon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa ning mo report. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang House Minority Leader og DPWH Secretary Dizon gintalakay ang pagpapadagmit ang Tri-Boundary Road Project sa Islan Samar ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Nagdumarin isang importante nga meeting, Her House Minority Leader o 4-Piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan, ng Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, had DPWH Regional Office 8, agud masiguruan madagmit nga pagtangpo sa mga nangunguna nga dalan nga magsusumpay hatulo nga probinsya ha Islahan Samar. Didan nasabi nga katitiro kaupo di DPWH Regional Director Edgar Tabacon, naghatag informal nga garantiya Secretary Dizon na tututukan ang haton mga ongoing connectivity road projects sa sulod hini nga tuig. Usaha mga prioridad nga proyekto aman may dulong Eastern Samar Basay Samar Road Project. Diin gimbabana-bana nga maabot na lahin 8 ka kilometro ang bibilin nga simentuhon agud hingpit nga mabuksan ang dalan. Kaupod gihapon na listahan ang hipapad Eastern Samar Las Navas Northern Samar Road Project. Naginlalauman magpapadagmitan biyahe nga negosyo habot nga nasabi nga mga lalawigan. Labot lahan mga dalan igimpatapod gihapon ng opisyal ang paggahinhin pundo hatoy 2027 para feasibility study han plano nga tulay nga magsusumpay sa Southern Leyte ngan Surigao. Samtang ginkumpirmar gihapon didhan report nga igimpapadayon nayan nga tuig ang 130 million pesos nga feasibility study para Sorsogon Northern Samar Link Bridge. Ini nga proyekto ang ginkikitaan nga usa nga game changer nga magsusumpay han Luzon ngan Visayas ngan ginlalauman nga magpaporsan ekonomiya ngan turismo habugos nga rehiyon ngan han nasod. Ang nasabi nga inisyatibo ni Congressman Libanan ay nagtutuyo nga masiguro ang padayon nga pag-uswagan infrastruktura sinirangan Visayas agud maibanan ang gasto sa transportasyon ngan mapahitasan ang libilhan panginabuhi habugos nga Samar Island. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Akadugangan nga balita, Catbalogan City pormal nga ginusad ang National Women's Month Celebration 2026. Adin report ni Andreen Joyce, Roma, and WSSU intern han PIA Samar. Ang City Government han Catbalogan inopisyal na ginunsad ang selebrasyon han Women's Month tidahan ni Kaji San Marso tuig 2020. Ang City Government han Catbalogan inopisyal na ginunsad ang selebrasyon han Women's Month tidahan ni Kaji San Marso tuig 2026. Ginpakita hining aktibidad ang aktibo nga partisipasyon hang komunidad nganan padayon nga panalimbasog ha pagdusuhang pagkakapantay-pantay hang kababayen-an ngan ira liderato ha komunidad. Durante han aktibidad nagkamayada hin parade ginsundan inihin pormal nga programa upod gihapon ang presentasyon han chants gan Zumba. Ginpartisiparan ini han City Government employees, women's groups, non-governmental organizations, national agencies ngan barangay representatives han syudad. Gintagan naman hindoon ni City Mayor Dexter Uy ang kamahinungdanon han kababayen-an ha pag-uswag han syudad. Ngan nagsiring nga ang lokal nga gobyerno in may adagin andam nga mga programa para haira habog-os nga bulan han Marso. Pero bulan din sa celebrar natin ang kusog, determinasyon ng dati nga kontribusyon ang kababayan-an ng padayon nga magbuhang na ito ang ating mga pamilya, komunidad ng bugos na sosyedad. Panahon ini para kilalain natin ang mga maabot pa nga kalampusan at pagpasandyak sa pagkakapantay-pantay ng mga tanan. Labidahan na ating mga kababayan, samtang ipapadayon natin ang paningkamot na masiguro ng kada babae, protektado, empowered na maglilider ang ating komunidad. Pinili na ating syudad. Pud ini na mga programa ilarom han gender focal point system, an outreach, health ngan social services, capacity building ngan iba pa na mga inisyatibo nga gimpapakusog ang partisipasyon kinaadman ngan kauswagan han kababayen-an ha syudad.
Ang selebrasyon niya nga tuig in may tema We for Gender Equality and Inclusive Society nga may sub-team Lead Like the Babaylan sa Pilipinas. Tikang happy summer, Andre Joyce Roma and WSSU intern. Good morning, Eastern Visayas. Ang City Salamat, Andrew and Joyce. Good morning, Eastern Visayas. Samtang katapusang balita nga naandam sa DYDC-FM, VSU Phil Rootcrops ug Ayala Foundation nagtambayayong aron palambuon ang produksyon sa ube alang sa IT community sa Zambales. Radyo Pilipinas Report. Crop Research and Training Center kung Field Root Crops sa Visayas State University ang kolaborasyon sa lain-laing organisasyon aron mapaligon ang sustainable nga produksyon sa mga lagutmon o mapalambo ang kahimtang sa mga komunidad. Usa sa pinakabagong nga inisyatibo mao ang pakigtambayayong sa Ayala Foundation Incorporated alang sa usa ka proyekto sa Zambales. Ang maong panag-uban kabahin sa Project Suhay kun strengthening ubi harvest and Aita yields sa Ayala Incorporated, usa ka climate resilient agricultural initiative nga nagtinguha sa pagpaligon sa kapasidad sa labing minus 60 ka panimalay sa Aita nga nagpuyo sa Upland Barangays sa Santa Fe, San Marcelino, Zambales. Ang proyekto nagtumo nga matabangan ang naasoy nga komunidad nga naapektuhan sa mga pagbuto sa bulkan o grabe nga hulaw pinaagi sa sustainable nga produksyon sa ube. Matod pa ni Center Director sa Phil Root Crops Marlon Tambis, dako ang kahulugan sa maong kolaborasyon ilabi na sa pagpreserbar sa usa ka pinakasikat o girekomendar nga variety ang Zambal con VU2 nga gikan mismo sa Zambales. Pinagi sa maong partnership, gilauman nga maghatag ang Field Root Crops og technical nga giya sa pagsugod sa proyekto. Lakip na ang rekomendasyon sa angay nga mga variety sa ubi, pagpatuman sa good agricultural practices ug posibleng pagpahigay og training of trainers alang sa mga leaders sa komunidad sa Aita. Lakip usab sa ilang suporta ang paggiya sa gusto nga pamaagi sa pagtanom aron masiguro ang pest-free nga produksyon sa ube. Apil sa ipaila nga mga bagong teknolohiya sa produksyon mao ang vertical trellising system o solar-powered irrigation nga makatabang sa mga maguma sa pagpalambo sa kalidad sa mga tubers bisan pa man sa nagbag-ong nga klima. Gawas sa pagpalambo sa produksyon sa uma, ang proyekto nagtinguha usab sa paghimo og malungtarong panginabuhian alang sa komunidad samtang gipalig-on ang ubi value chain sa nasod gikan sa mga maguma, mga MSMEs hangtod sa mga retailer ug consumers. Sa nagkadako nga panginahanglan sa ube sa lokal ug international nga merkado, gilauman nga ang maong kolaborasyon makatabang sa pagsiguro sa padayon ug kasaligan nga supply sa ube. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Dugang balitahuan ang tinunaan sa San Juan nakadaog sa Arc of Literary Competition sa Eastern Visayas. Sa ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Nakadaog ang usa ka Juan ang tinunaan gikan sa Southern Leyte State University kun SRSU San Juan Campus sa Regional Cultural and Arts Festival kun Arc of Literary Competition nga gipahigayon sa Leyte Normal University itong Miyerkules, Marso 11. Nakuha ni Michelle Montajes, third-year education student, ay kalimang pwesto sa dagliang talumpati nga kategorya sa kompetisyon ubos sa giya ni Coach Melissa Misoles. Gipadayag ni Montajes sa Radyo Pilipinas, kada ko ang iyang kalipay apan dili gihapon siya katuos sa nitabo tungod kay wala niya damha ang maong kadaugan. Matod pa niya, limitado lamang ang panahon silang preparasyon ang iyang tumong mao lamang ang makahatag og maayong presentasyon ug malikayan ang mental block sa entablado. Dugang pa niya, nagdaduha pa kini sa dihang gitawag ang ngalan sa ilang universidad tungod kay wala siya makatuo nga nakasulod sila sa listahan sa mga nakadaog. Bisan pa sa kakapoy o kabisi sa schedule giila niya, nga dako nga dungog ang pagpresentar sa universidad. Gipasalamatan usab ni Montajes ang Dios sa mga kalampusan nga matod pa niya, importante nga unahon ang pagtuo o pagsalig kaniya sa tanang putang. Anaa sa napo ka partisipante gikan sa lain-laing universidad sa rehiyon ang aktual nga misalmot sa maong indigay. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Ria Bicati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Usa nga LGU sa Leyte ginaprobahan pagpasulod sa mga senior sa trabaho. Ginaprobahan sa Sangguniang Bayan San Matag ug Leyte ang Senior Citizens Employment and Participation Ordinance, Municipal Ordinance Number 227, Series of 2025,
Agud dinuso ang padayon nga trabaho sa mga kwalipikado nga senior citizen nga siguraduhon ang pantay nga oportunidad sa trabaho. Sigun kan Mayor Bernardino Tacoy, panuyo sa ordinansa nga dirila pangalagaan ang panlawas ng kabayan sa mga kalagsan, kundi pabilin sila nga aktibo nga kaparte sa pag-usuwag sa komunidad, gintutukutan sa ordinansa, ang pagkuha, pag-hire sa mga senior citizen sa munisipyo, barangay-based program nga na pribado nga establishmento bilang part-time, contractual o regular nga empleyado. Pwede sila ibutang sa clerical and administrative support, barangay health desk, monitoring, mentoring, community mobilization and cultural promotion. Ginagat liwat sa ordinansa ang tanan nga mga institusyon, kooperatiba nga negosyo sa Matag-ub Leyte nga mag-hire sa mga senior citizens. Din nila tumtob ang partisipasyon sa DYOG, Radio Pilipinas Kalbayog sa Good Morning, Friday the 13th edition sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol, si Engineer Reyes ng Engineer Joven, ini ang iyotag notisya. Jim Navilon, salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang amo nilalanat adin sa pangabalita, 560 trike drivers, operators sa syudad ng Borongan, benepisyaryo ng LTFRB Pantawid Pasada Program, nakarawat in 1,100 nga ayuda pinansyal. Adyan natin balita. Radyo Pilipinas, report. 47 ay hapin tricycle drivers, operators sa syudad ng Borongan, anigin schedule ang ikapito nga batch ang pagduholan ayuda pinansyal ng gobyerno nasyonal, kantidad hin 1,100 pesos sa ilaruman LTFRB Pantawid Pasada Program, ipinagyat Land Bank of the Philippines LBP Borongan Branch San Juibes, Marso 12. Kabuusan may damaabot in 560 ay hapin trike drivers, operators sa syudad ang makakabenepisyo hini nga programa Land Transportation Franchising and Regulatory Board aginti kangan ang pag-payout ang naglabay nga bulan han Pebrero 2026, samtang ang masunod nga duha pa nga batch sa nasabi nga mga benepisyaryo ang nakatalaan ni schedule and payout ang masunod nga mga adlaw. Kabulig ang LTFRB and LGU Borongan ug adtong Department of the Interior and Local Government DILG sa syudad ang pagpasilitaran pagpapatuman hini nga LTFRB Pantawid Pasada Program sa syudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Ngan mga ka-Good Morning Eastern Visayas, din hiliwat nga higayon kami in temporaryo na nga mananamilit para han yan ang simanang edisyon. And Good Morning Eastern Visayas, ang aran po bugos nga DYS Family Anonymous kanati Ruth Rivera Abunda, nga nan mga tigkontriberhan balita, Ate Pen, Ate Daisy, nga ito natin liwat ka partner, Master Control, Coach Engineer UFM, Ate Sok. God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas. So, amoton kabug-usan, hanamon mga balita, tikang PIA Eastern Visayas. Dahil mo nga salamat hanaton mga news contributors and WSSU interns. Pati gihapon kan Sir Aaron Cotihar, GIC han PIA Samar. Hangaran hanamon Regional Head Sir Rian Arinto. Ako naman ni Stephanie Barrios. Nagsisiring, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Og dinhi usab natapos ang atong tulumanong Good Morning Eastern Visayas. And sa ngalan usab no sa station manager no dari sa Radyo Pilipinas sugod Sir Dindo Alaras. Kini yung alagad sa kanginan Ria Yang Mikati. Kabanato sa Master Control Kuya Noel Palugon and also ang atong SLSU intern. Daghang salamat. Rise and shine and God bless Pilipinas. Sa makasapa, Good Morning Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more Radyo than... Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang